beloved Boss Mike Cervera. Ay, nako mga kababayan, nag-asal DDS na talaga. Hindi may kuble, hindi may kuble ni Chucky. Okay na, audio Lax. O, eto na nga. O, okay na ba yung audio? Mga kababayan ko, oo. Si Sara Duterte, mga kababayan, pikon na daw. Oh, bakit daw tinatawag si Sara na Chucky? Putik na yan, apektado na si Sara. Matindi, ano? Oo, matindi sapak sa ulo talaga. Oo, ngayon oo, masabihan ng Chucky, mga kababayan, nakaw, gigil na gigil siya. Ewan ko, oo, mga kababayan ko, ha? Ayaw, ayaw. Ngayon, alam nyo na, kalimutan nyo na yung Buday, Chucky na lang. Oo, hayaan na natin yan dahil nga dyan sa hahambing, hambing ni Yussi Claire, na kapag ka nagagalit daw ho si Sara Duterte, nagiging kamuka ay si Chucky. Ito naman kasi si Atty. Claire Alam mo, matagal nang galit na galit to di ba? Matagal nang galit na galit yan si Chucky. Ayaw tinatawag na Chucky. Paano ngayon yan mga kababayan ko? Nandyan na yan Natawag na, naihambing na, naikumpara na. Huwag ka kasing ganon, poker face. yung mukha kasi ni Sara, mga kababayan, pag nagagalit, naduduling siya. Di ba, no? Naduduling pa. Ay, naku, ewan ko talaga. Bakit ganito si Sara? Pikon na pikon siya. Oo, eto na nga mga kababayan ko. Yan na. Nako, eto na. Oo. Kita nyo naman yung itsura kanina, di ba? Dali nga. Oo. Huwag nating i-remove, Boss Mike. Lakyan mo pa. Tignan nyo. Mga kababayan ko, totoo naman, di ba? Totoo naman, oo. Aminin mo na, Buday, hindi ka naman pa makukulong. Oo, tsaka na. Di ba? Oo. So, eto na nga mga kababayan ko. Dahil sa pagtawag, mga kababayan, na Chucky, eto na, oo. Sabi sa News 5 kanina, Yussi Claire, posibleng ipadisbar dahil sa Chucky comment. Ay, grabe! Mga kababayan ko, grabe, no? Nakakatuwa, mga kababayan, si Sara. Ay, mga DDS seryoso. Ito talaga yung idol nyo. Ay, seryoso mga DDS na nanonood, baka i-report nyo na naman to, mawala na naman ako bigla. Kasi yung mga nandito, hindi naman nagla-like yung mga yan Kailangan muna i-shoutout bago magsipag-like. Di ba? Uy, kayo naman, kahit naman sana walang shoutout, mag-like kayo. Ito na mga kababayan ko. Basahin natin ang sinabi sa News 5. Yussi Claire, posibleng ipadisbar dahil sa Chucky comment kay BP Sara. Wala stick walang joa. May sagot si Palace Press Officer Yussi Claire Castro kaugnay sa posibilidad na madisbar siya matapos niyang ikumpara
sa Chucky Dal, si Vice President. Bakit naman kasi kinukumpara mo? Kayo naman eh. Ano naman kung kamukha, di ba? Ayan na nga. Matapos niyang ikumpara si Chucky Dal, si Vice President Sara Duterte kapag nagagalit. Oo nga. Eh di wag kang magalit. Ang babaw naman, sabi ko sa inyo, sila lang ang karapatang mambuska, mangantsaw, mambuli. Walang karapatan ng iba. Tandaan nyo, Duterte yan eh. Diba? Kapag ka Duterte, ugali nila yan. Oo, mahilig, mangasar, mambuska, mambuli. Pero kapag binalik sa kanila, ayun, nagigil siya. Sa sobrang inis niya, naninirik na nga yung mata. Di ba? Eto na mga kababayan ko. Birada ni Castro, ni Yussi Claire Castro, mas mainam na ground para sa disbarment ang pakikipag-usap umano sa isang asase. Binalikan. Oo. Binalikan ni Attorney Claire. Yung pagiging mamamatay tao ni Sara. Diba? Kung inyo maalala, di ba nga pinagbantaan yan ang buhay ni First Lady, ni Pangulong Bongbong Marcos, at ni Speaker Martin Romualdez na idol nyo. Woo! Grabe. Sa tingin ko mga kababayan, dadamay lang talaga si Pangulo dyan eh. Galit lang talaga yon kay Martin, ballpoint man. Galit. Galit si Sara kay Martin, dinamay, pati yung First Lady at Pangulo. Ganon. Eto na mga kababayan ko. Sabi dito, birada ni Yussi Claire Castro, mas mainam na ground para sa disbarment ang pakikipag-usap umano sa isang assassin para ipapatay ang Pangulo. Diba? Ngayon ano? Si Sara lalong nanggigil. Totoo naman yan eh. Balikan nga natin, boss. May video ka pa ba nung nagmumura yan? Eto na ho, yung banal-banalan. Ito ho yung tawag sa sarili, mapagpatawad, mapagbigay, at higit sa lahat, mga kababayan ko, mapagmahal. Kaya kahit tomboy daw, di umano, ay minahal. Eto na. Lahat. May Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Kita nyo? So yan mga kababayan ko, yan. Pagka siya gaganyan mga kababayan ko, hindi masama. Para kay Sara Duterte, siya lang ang may karapatan na mangmura, magbitiw ng mga pangit na salita. Bawal kapag ka binalikan. Ayaw. Siya lang ang may karapatan niyang maggagaganyan. Pag siya na ang hinambing kay Chucky Dal, gusto maghalo na ang balat sa tinalupan. Ano bang magagawa? Totoo namang kamukha mo si Chucky doon sa ginawa mong bibigay ng ng pagsagot mo ba doon sa tanong nung vlogger yata yon. Ang pangit mo talaga doon eh. Anong magagawa natin? Ayan, Magbabago. Ayan, tingnan mo yung mukha mo. Nakikita mo ba to, Sara, yung mukha mo? Kamukha mo naman si Chucky talaga. Bakit nagagalit ka? Totoo naman Tapos ngayon, yung depensa ng mga DDS, kumukuha sila ng
mga picture ni Attorney Claire na pinapapangit nila. Oo. Hoy, wag kayo. Natural yung ganda ni Attorney Claire Castro. Nakaw! Oo, ay, naku mga kababayan ko, pag nakita niyo si Attorney Claire Castro, ang cute-cute niya. Oo, ha? Yung beauty ni Attorney Claire Castro, naku, mas maganda sa personal pag nakita niyo. Partida, ha? Wala pang nirorotoke, nire-renovate sa mukha nun. Eto mga kababayan ko, tanong nyo nga kung ilang beses na nagpa-renovate ng mukha to. Diba? Oo, partida ho yan ha. Oo, ulitin ko lang. Si Attorney Claire Castro, hindi pa nagpapa-renovate ng mukha. Eto naman, oo, ilang beses na ho ni-renovate ang mukha. Ha, pabalik-balik na lang, hindi magaling yung doktor niya. Nandiyan ba si Dr. Alec Guerrero? Nanonood ka ba? Dr. Alec Guerrero, pwede ba kitang irekomenda? Irekomenda natin, mga kababayan ko, sino? Si Dr. Alec Guerrero. Yan, mga kababayan ko. Di ba? Yan ho yung mukha. Tapos kayo, mga kababayan ko Oo. Paano nga namang hindi manggigigil yan, mga kababayan ko? Nilalampaso sa katalinuhan. Kayo, mga kababayan ko, di ba? Naghahamon nga tayo ng isang debate na sana, no? Tanggapin ng kampo ni Sara Duterte yung debate. Ngayon, mga kababayan, wala ayaw. Kasi nga lalabas, na bobo yan. Tanong ko, 'di ba? Tanong ko parang silibayan lang. Pagkakataon na yan, 'di ba? Makakalaban mo para masabing matalino ka. Kung ikaw talaga may laman ang ulo mo, Pero mga kababayan ko, ilang buwan na hinahamon natin si Sara Duterte sa isang mano-mano, sa isang pair na debate. Oo, di ba? Wala naman silang sinasagot. Oo, puro lang palipad hangin. Wala. Oo, kung talagang matalino yung si Sara, di tananggap nyo na. Total naman sino na unang nagsabing mahina daw? Sino? Si Attorney Claire. Di ba siya? Sabi, mga kababayan ko, naalala ko, may nagtanong sa kanya na ang sabi at ang pagkakatanong aprobado ba sa inyo yung bagong spokesperson ng Malacanang? Aprobado ba sa inyo, si Yussi Claire Castro? Sabi ba ni Manny Sara, gumaganon-ganon yung mukha nyo? Ang tao ka mo! Yan, ganyan ang naging mukha. Nasaan na ba yung boss Mike? Eto, pasok. Ayan, tignan nyo mga kababayan ko, bagong renovate ang mukha pero naaagnas na. Do you think she's qualified po, if ever? No. Yung mukha. Nako! Napapansin ko naman kasi na Tingnan nyo, sasagutin lang naman kung qualified o hindi. Di hindi. Wala nang maraming explain. Ang dami pang ang dami pang mga keme-keme, pakamot-kamot ng ulo. Siguro malalaki kuto. Sara, wag ka kasing magsisiksik sa mga pagitan ng hita na may mga kuto. ang tao ka mo! May uso yun, Sabi nila daw may mga kuto-kuto. Eto na. Or napapansin naman na natin lahat na si BBM hindi siya pumipili
base sa kwalifikasyon Nako! ng kanyang mga appointees. Napapansin na- Kita nyo parang si BBM daw hindi naman namimili daw ng kwalifikasyon. Hoy! Sa lahat ng naluklok ni Pangulong Bongbong, isa, sino? Si Yusek Claire Castro, ang pinakamahusay. Kaya nga takot na takot ka ng debate dyan. Diba? Takot na takot niya sa debate. Tapos, kung makaano ka, natin na pumipili siya base sa kung sino yung tingnan mo, hirap na hirap ka pang magpaliwanag. Yan ba yung matalino? Mga kababayan ko, kapag ako nagsalita, tuloy-tuloy medyo bulol nga lang. Di ba? Pag nagsalita tayo mga kababayan, walang preno. Si Sarah, mga kababayan, ang daming mga station. Kulang na lang mga kababayan, kada Monumento Station, kada Fifth Avenue Station, kada Abad Santos, kada Obrero, kada Blooming Street Station, tumitigil. Ay, nako, mahina ulo. Kaya siguro, Boss Mike, alam mo, kaya hindi yan na lumalaban ng debate kasi bobo. Eto na. kaalyado nila at sumusunod. Anong kaalyado? Hindi naman. Ano ka ba? Kaalyado ba nila dati si Yusek Claire? Hindi naman Si Yusek Claire, pair lang yun na magbigay ng reaction sa kanyang mga vlogs. Oo. Yung sinasabi ni Sarah, mukhang bobo talaga. Tama ba mga kababayan ko? Si Yusek Claire, gitna lang yun. Kapag tama ang gobyerno, pupurihin. Kapag may mali, binabatikos. Parang ako. Diba mga kababayan ko? Ganon. Anong kalyadong pinagsasabi mo? sa kanila. Pero kayo ma'am, tingin nyo, qualified ba si Yusek Castro? Tingnan yung mukha, Tingnan yung mga kababayan yung mukha, Kilala. Hindi ko siya kilala at hindi ko siya hindi ko alam kung anong nagawa niya para sa bayan, para sa umabot. Kita niyo mga kababayan, kala mo talaga may nagawa siya sa bayan, ano? Tanong ko sa inyo, yung mga dides, sumagot kayo kinang ina nyo. Sumagot kayo. Latag nga dyan kung anong nagawa nitong nagparitoke ng mukha. Sige nga sa mga nandito. Paki-comment. Baka naman meron akong hindi alam na ginawa netong nagparitoke ng mukha. Kasi sinasabi niya wala daw nagagawa si Yusek Claire para sa bansa. Kaya baka naman may karapatang magsalita kung ano na ba ang nagawa niya na maganda para sa ating bansa. Kaya nga mga kababayan ko, maigi talaga magtapat ito sa isang debate. Kasi mga kababayan ko, doon natin malalaman talaga kung meron ba talaga o wala. Lalapot, hindi. Tuwan-tuwa nga ako sa kabobohan niya. Eto na. At hindi ko nagawa kung ano yung hindi ko alam kung ano yung Ano ba talaga? Final answer. Final answer na ba yan? Baka gusto mo pang magbago ang isip mo. Baka gusto mo pang magbago ang isip mo, Sarah. Alam niyo naman ito, pabago-bago isip, di ba? hindi ko alam kung ano yung nagawa niya para sa legal circles and legal community and judicial system. Cum laude siya, hindi katulad mo. Di ba? Di ba? Yan yung mga banat niya kay Yusek. Ito pa, World Pandesal Day. Ngayon, mga kababayan,
ihambing muna natin kung sino ba talaga ang lutang. Kasi ang tawag niya kay Leni Robredo noon, kung inyong maalala, Piki daw na Vice President. Lutang, gano'n, ano? Pero sang-ayunan natin yung peking Vice President. Tayong mga Marcos loyalist, naniniwala naman talaga tayong si Pangulong Bongbong Marcos ang nanalo nung nakaraang halalan Di ba? Sa Vice President noon, di ba? Naniniwala tayo si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nanalo talaga sa pagka-Vice President. Hindi nga lang pinahintulot. Pero mga kababayan ko, dito, pansinin natin to, kung sino ang lutang sa dalawa. Si Sara o si Leni ba? Kasi mga kababayan ko mukhang tatakbo daw na presidente si Leni. Eto na. Mamaya natin talakayin yung isa-isang mga tatakbong presidente daw, sige, tuloy. Happy World Pandesal Day sa inyong lahat. Ang pandesal, paborito ko, hindi siya ano kayo? Tignan nyo mga kababayan ko, magsalita ito. Walang kalatoy-latoy. Di ba? Pag nagsalita si Sara, walang kalatoy-latoy. Di ba? Ay naku, mabuti pa yung pututoy ni Kibuloy. Uy, Sara! Putik na yan, mga kababayan ko. Pagka nagsalita si Sara, walang kalatoy-latoy, di ba? Buti pa talaga yung pututoy ni Kibuloy. May latoy. Ito na. Ano sabi mo? Hindi siya ano kayo? Hindi siya ordinaryong palaman. Kinang-ina mo. Diyos ko. Putik na yan Oy, Enrico. 600,000 na tayo. Maliban pa yung 45 million kanina doon sa Bingador. Sabi naman ni Arnold Lopez, ganyan ang mga pasyente sa mental. Uy! Sobra ka ba? Gusto mong ma-bar ka? Ba gusto mong ma-bars ka? Si Yusik Lero, ipapadisbar niya. Gusto mo ikaw, Arnold Lopez, ma-bars ka? Eto na. Ang pinaka-paborito ko na palaman is yung cheese whiz. Cheese whiz, tapo. Nakakatuwa si Sara, no? Kapag pinapakinggan natin siya, para tayong nakikipagkwentuhan sa nursery. Di ba, no? Ang cute-cute ni Sara. Parang nakikipagkwentuhan lang tayo sa, hindi ho elementary, nursery. Boss Mike, ibig mo ba sabihin yung utak ni Sara pang nursery? Oo, di ba? Oo, pang kinder. Kakatuwa to. Tapos, yung daing, bulag sa Bisaya. Yung daing, boneless na siya. Paulit-ulit pa. Paulit-ulit pa. Tinatanggal ko siya sa sa mga buto, tapos nilalagay. Uy, Sara, tinik yun, tinik. Matuto ka. Anong buto? Tinik. Kapag ka isda, pag bulad isda, tinik. Oo. Kapag kakarne, baboy, baka, manok, buto. Tama, no, mga kababayan ko, no? Tama, no?
Sige. Ang kwento ni Aling Chucky. Ang kwento ni Aling Chucky. Ang may wagang mensahe. Our beloved Boss Mike.